Uy, magandang araw sa inyo. Ayan, another day, another vlog day na naman para sa akin. Medyo makulimlim para ngayon. Pero hindi tayo magpapapigil sa ating mga gawain, di ba? Siya nga pala, welcome kayo dito sa aking vlog, ang buhay ni Glenda sa Amerika. Itutur ko kayo kung saan man ako nakatira. Ito lang ay mga simpleng bagay na aking ginagawa sa araw-araw. Miyerkules ngayon, may pasok ako mamaya, pero bago tayo magtrabaho, pumunta muna tayo sa gym. Ngayon ay sinimulan ko na maging parte ng buhay ko ang aking pag-gym. Alam kong napakahirap, lalo na sa simula. Naku po, Diyos ko. Sinasabi ko sa inyo, ayaw ko talagang bumangon, lalo na ang sakit ng aking katawan. Ang mga kasukasuan, lalo na pagka nagkakaedad na. Pero sabi nga, huwag tayong papipigil, di ba? Kaya pa naman eh. At saka, kailan ko pa sisimulan pag hindi ko na kayang lumakad? Aba, mas mahirap yata yun. Kaya ngayon, habang kaya pa ng tuhod natin, magsimula na tayo. Hindi naman natin kailangang hamadiliin, di ba? Unti-unti lang kung ano lang yung kaya ng ating katawan. Sabi nga nila, habang bata ka pa, kung magsisimula ka na talagang mag-gym, mas maganda ang epekto. Sa aking kalagayan, hindi ko nga iyon nagawa nung ako ay medyo bata pa. Kaya ngayon, kahit may edad na tayo, pwede pa rin naman natin gawin. Yun nga lang, may konting limitasyon. Ayan pala ang mga nadadaanan dito sa amin. Ayan mga binibentang mga sasakyan. Ngayon, kung gusto nyo bumili ng sasakyan, ayan, napakarami. Pwedeng mamili, di ba? Ang lugar pala namin dito ay hindi malaking city at saka hindi siya masyadong maraming tao. Although city nga siya, pero hindi ganun kabongga sa mga malalaking syudad na napapanood natin sa sine o kaya sa mga pelikula. Nung ako pala ay ma-offeran ng trabaho dito dahil sabi nila Amerika. So ang ina-expect ko talaga, ang mga lugar dito ay kagaya ng sa mga New York, California, na 'di ba nakikita natin yung mga sosyal na mga lugar. Tapos nung napunta ako dito, sabi ko, ano ba to? Bakit naman ganito ang lugar na napuntahan ko? Wala naman kasing nagsabi sa akin. Pero ayun, bago naman ako pumunta, medyo nagbasa-basa ako. Sabi ko naman, pwede naman na yan, party pa rin naman ng Amerika yan. Yun nga lang, konti ang tao. Hindi kagaya sa ibang malalaking states na marami kang mapupuntahang mall, marami kang taong makakasalubong habang naglalakad ka. Dito sa amin, pag naglakad ka, naku, iba ang tingin sa'yo. Akala ikaw ay homeless. Kasi nga, ang paglalakad dito ay hindi masyadong ginagawa ng mga tao. Bawat tao dito ay merong mga sasakyan. Kaya kailangan mo talagang matutong magmaneho. Ako nga hindi ako marunong magmaneho nung ako'y napunta dito. Sa Pilipinas, bisikleta lang, tapos motor, at saka may sidecar pa ang minamaneho ko nung araw. Nang napunta ako dito, naku po, Diyos ko, kailangan ko matutong magmaneho kasi hindi ako makakarating sa aking paroroonan. Liban na lang kung ako ay magtitiyaga na sumakay ng bus. Yung bus, alam nyo naman, di ba, may oras. So, hindi mo pwedeng madaliin. Kaya, kailangan ko talagang matutong magmaneho. Ang bahay naman namin ay malapit naman sa lahat. Pwede ka nga lang lumakad pagpunta sa groceryhan. Ang problema, pagbalik naman sa bahay, syempre may mga bitbit ka na. So, mahihirapan ka namang magdala nito. Kung magta-taxi ka naman, tatawag ka pa ng taxi. At saka, parang madalang ang taxi na nakikita ko dito eh. Hindi kagaya ng malalaking states at saka dyan sa Manila na ang taxi daan-daan lang, dumadaan-daan lang. Dito kasi tatawagan mo talaga sa kanilang numero. Kaya ako, nakikisakay na lang ako sa aking mga anak at saka sa aking asawa. Siya ay nagtsatsaga sa aking maghatid araw-araw.
magsundo sa trabaho at kung saan man ako pupunta. Kaya yan, nakikisakay na lang talaga ako. Ito pala ngayon, kahit pupunta kami sa gym, hindi naman kalayuan yung gym pero kailangan pa rin namin sumakay. Pwede naman siguro takbuhin na lang. Pero hindi kaya di ba? Baka sasakit lalo yung tuhod. Napakalapit lang naman, sabi nga nila. Makulimlim pa rin ang panahon. Kaya, ayan, dire-diretso lang ang buhay. Ano man panahon ang dumaan sa atin, piliin nating maging masaya, ba? Kahit na may mga pagkakataon na tayo ay may kalungkutan, ganun talaga ang buhay. Hindi naman pwedeng lagi na lang tayong masaya. Siya nga pala, parang paiba-iba ang aking mga topic habang ako ay nagvo-voice over. Kasi naman, bino-voice over ko ito hindi lang isang upuan dahil ako ay nasa trabaho ngayon. Kaya iyon, pagka may tatawag sa akin, kailangan ko munang puntahan. Tapos babalik ako sa pagvo-voice over. Kaya medyo naiiba ang aking mga sinasabi. Ayan, malapit na kami sa gym ngayon. Medyo pagpapasensyahan nyo na. At saka ito yung first time ko na mag-voice over ng medyo mahaba-habang vlog. More than 12 minutes yata ito. At practice muna ako. Sabi nga, pasasaan ba't matututunan rin natin, di ba? Naniniwala ba kayo dun sa mga kasabihan na ganun? Ako kasi naniniwala ako na habang ginagawa mo ito, bawat araw may natututunan ka, nadadagdag ang iyong kaalaman. Pero lahat naman tayo may tsansa, 'di ba, na mag-improve. Nang sa ganon ay mapabuti natin ang ating mga sarili. Ayan, obvious na obvious, mali-mali, pero okay lang. Hindi ko na kinat itong mga sinasabi ko na ganito para kahit papano mapanood ko. Ito yung aking unang voice over. Malaman ko talaga kung ano yung aking mga ginagawa. Alam kong maraming mali, pero ito ang isang magiging daan upang mapabuti ang aking sarili. Sana kayo din, ganun din sana ang pagtingin natin sa buhay, di ba? Hindi naman tayo pwedeng magsimula agad sa perpekto. Sino ba naman ang natuto agad? Kahit nga yung batang maliit, di ba? Nagsisimula sa paglalakad. Una, gumagapang, tapos magta-try na lumakad. Nadadapa nga, di ba? Nagkakasugat. Minsan, yung sugat na yon ay nananatiling ala-ala. Para sa ganun, mapagbuti natin ang isang bagay sa ating buhay. Ayan, nakatayo pa ako. Hindi pa ako nahiya. Kung may kaway kahit ang taba ko. Nagpupunta pala kami sa gym. Ako ay hindi para magpaganda ng katawan. Siguro bonus na yun. Pero ang totoong pagpunta ko sa gym ay ang aking kalusugan. Kasi meron akong mataas na blood pressure at saka mataas din ang aking blood sugar. Kaya ngayon, gusto ko sanang mapabuti ang aking mga laboratories. So yan, magsisimula talaga ako na magtakbo-takbo, maglakad-lakad at mag-unat-unat nang sa gayon sa next ko na appointment sa aking doktor, medyo gumanda ng aking mga blood works dahil sa totoo lang dumarami na ang mga gamot na binibigay sa akin. Una, nagsimula lang ako sa isang gamot para sa aking blood pressure. Tapos, hindi talaga makontrol, naging 2. Sino naman ang matutuwa? Sumunod na bisita ko sa doktor, binigyan naman ako ng gamot para sa aking blood sugar. Dahil nga daw ang blood pressure ko at ang blood sugar ko ay talagang hindi mapigil. Sa totoo lang, nalulungkot ako kasi nasa lahi namin ang pagkakaroon ng mataas na blood pressure at saka mataas na blood sugar. Ngayon, sa dami-dami ba naman ang pinamana sa akin ng tatay ko, yun talaga ang aking namana, nanay at tatay, blood pressure at saka blood sugar na matataas. Sana lang pinera na lang nila, di ba? Kaya lang wala naman yatang perang ipapamana sa akin. Kaya ayun, sa Bloodworks na lang ang nabigay. Yan pala yung mga itsura namin na yan. Ayan, yung pula na yung mukha namin. Mga 30 minutes na talaga kaming nagwo-walking. Ako kasi hindi ako makatakbo. Yung asawa ko lang nagra-run. Ako lakad lang.
Ayan, ito namang kuha na to sa banyo nitong aming pinuntahan na gym. Tapos na akong mag-walking dyan. Kaya yan, nagbihis na rin ako. Hindi naman masyadong matagal kami sa gym. Mga 30 to 45 minutes lang. Less than an hour. Kasi may pasok nga. Yan. So, nagmamadali naman na kaming umuwi. Dahil ang gusto lang talaga natin, mapaganda ang ating blood works. Ang mga puti kong buhok, hindi na talaga mapigil ang pagkakaedad natin. Ang hirap naman na laging magkulay, di ba? Yan, pauwi na kami. Ito ang umaga namin bago kami magtrabaho. Alam niyo naman, kailangan nating hanapan ng oras ang ating pagpunta sa gym nang sa ganun nga, matupad natin ang ating goal na magkaroon ng magandang blood works. Kasi ilang buwan pa, 2 buwan bago uli ako bumalik sa aking doktor. Sana naman pagbalik ko ay maganda na ulit kasi ang sabi sa akin, bibigyan na naman ako ng isa pang gamot. Naku po, Diyos ko, ayoko na sanang magdagdag pa ng mga gamot na iniinom ko. Ang hirap na. Kasi gagamutin nga ang isang bagay, may masisira naman na isang organ natin sa ating katawan, hindi po ba? Kaya yun, pipilitin ko talaga na ma-maintain ko itong mga bagay na aking nasimulan. Sabi nga, simulan mo, dapat maintain mo at tapusin mo. Hindi pwedeng sa simula lang, 'di ba? Kaya siguro maraming makikita kayo ng mga gym at exercise at mga pagkain na aking ginagawa dito sa aking mga vlog. At kung ano man ang mali dito sa aking voice over sa unang-una kong vlog, mananatili ito dito, hindi ko babaguhin dahil ito ang magsisilbing aral upang mapabuti ko ang aking pagsasalita. Maraming salamat. Sana po ay mapanood nyo din ito kahit konti. Thank you. Maraming salamat. Bye.